Andito na ulit tayo sa Japan and we are back in Kyoto. So, Kyoto, Osaka tayo for this trip. And first time ko pumunta dito ng summer. So, mainit. Para lang tayo nasa Pilipinas. That's why ganito lang ang outfitan natin for this trip. So, skirt, mga sleeveless na top, ganyan. Actually, itong trip na to, kasama ko si Jamie, andito siya sa likod. Wait. Hindi pa siya naliligo. Maliligo pa lang siya. But anyway, kasama rin namin si Monique tsaka si Jai, friends namin. Last minute lang nila nakuha yung visa nila, so hindi kami nakapag-book ng Airbnb na magkakasama kaming apat. As in, binook lang nila yung Airbnb nila nung nasa airport na kami. For this trip, wala tayong masyadong pupuntahang mga tourist spots. And meron na rin ako mga previous vlogs tungkol sa mga trip na yun. So, isearch nyo na lang sa YouTube channel ko. Kung gusto nyo ng vlog na more touristy, but kung gusto nyo ng mas chill and more on food, shopping, ganyan, etong vlog na to, yung panoorin ninyo. We're going to stay here in Kyoto for, I think, mga 3 to 4 days. And then, 3 to 4 days din kami sa Osaka. Anyway, guys, dito kami nagstay sa Elite Inn. Medyo malapit naman siya sa Kyoto Station. Mga 800 meters, ganon. So, kayang-kaya naman lakarin. Papakita ko sa inyo later yung itsura ng room. Decent naman. Sa mga hindi pa nakakapag-Japan, expect nyo na yung mga rooms nyo dito is talagang maliliit. Yung sakto lang talaga. Dito kami sa information center dito sa Kyoto Station. And yung nabili kaming card, unlimited subway and bus rides to. For 1,100, no? Medyo sulit na kasi yung bus is 230 yen per ride. So, kung marami kayong pupuntahan, I recommend kunin nyo to. Punta kayo dito sa information center. Everything you need is here. First order of business! Gyukatsu Motomura, my favorite restaurant. So, pasok tayo. Ala, walang tao! Open ba? Yeah, open. Hi! Guys, ang ganda ng branch na to. So, 4 months ago lang daw sila nag-open. It's super nice. Ayan. Tapos may ganito siya. Super spacious. Hindi kagaya dun sa mga kinakainan namin na gyukatsu na medyo cramped. And dito wala masyadong tao. Yay! Oh my gosh! It's time to eat. Every day. Guys, ito yung lifesaver na spray na sabi ko. Biore Cooling Body Mist. Pero may mga ibang brand, like Shirt Cool, meron din. Nabibili mo siya sa Donkey. So, isi-spray mo lang siya sa katawan mo. Parang ganyan. Ano? Konbini. Tapos lumalamig siya, in fairness. Effective. Thank you so much, Monique. And then, bili rin kayo ng ganito, wipes. Ito siya, may cooling effect din to. And then, of course, magdala kayo ng electric fan. And tubig, actually. Dito tayo sa Sports Mitsuhashi. Ayan, daming mga murang shoes, guys. As in, may mga Adidas, maraming brands. Sale, may mga Nike. So, yeah, if you're looking for affordable shoes and sports stuff. So, dito kami nagtitingin ng mga tennis racket. Ito yung binili ko, Headboom. Mas mura siya dito sa Japan. Parang sa Philippines, mga around 17,000, 18,000. Dito, 11,000 lang siya. And meron sila mga Babolat, ganyan, Pure Drive. Maraming options dito. Andito naman tayo sa Mikasa Deco Cafe dito sa Kyoto. Super sarap ng pancakes nila and even yung drinks nila. So, quick dessert tayo.
Ordered matcha latte. Cheers! Parang matcha. Lasang grass. Barley. Ano ba barley? Pero masarap. Like, alam mong good quality. Authentic. Accord taste ang matcha. Pero masarap siya. Ito yung lagi namin in-order dito. This is ricotta pancake. Souffle pancake siya. So, it's jiggly. Super sarap nito, guys. I swear. Highly recommend. Yes. Monday, Tuesday. Next stop, Kyoto Yodobashi. So, andito na lahat, guys. Merong GU, ABC Mart, tapos yung mga camera and everything. So, let's go inside. Shopping time! Our favorite brand pag nandito sa Japan, this is a sister company ng Uniqlo, pero mas mura siya. So, dito ako namimili ng mga basic items ko. Like, even may skirt, yung suot ko ngayon, galing dito. Ayan o, cute ng mga skirt. Cute ng mga tops nila. Super duper nice. For dinner, Kura Sushi. Affordable conveyor belt sushi. 120 yen per plate. Pwede kayo mag-order. Kaya kung may gusto kayo. Tuna na tayo. Order ka na lang. Pati tuna. Okay, sama na. My favorite, fatty salmon. Yum. Finally home. Papakita ko sa inyo yung room namin na sobrang cute. So, dalawang single bed. So, andyan na yung maleta ko kasi wala na akong space. Ito yung bed ko. So, ito na yung maleta ni Jamie. And then, yung mga pinamili namin. Ayan. And then, yan. And then, sa CR, ayan lang siya, guys. Super cute. Very cutesy. Very demure. Very mindful ang pagkaka-place ng lahat ng mga bagay-bagay. In fairness, guys, okay naman to kasi, one, malapit siya sa station. Walking distance. 2, affordable siya. Para I think pang around 2,300 or 2,400 ganun per night. So, tig 1,000 plus lang kami ni Jamie. I highly recommend naman. So, ilalagay ko na lang yung link sa description box. Kung hindi kayo maselan sa space. Well, actually, dito kasi sa Japan, very normal talaga yung sakto lang talaga yung space. So, yeah. That's it for tonight. Kami ay magchichika-chika na and magdi-drinks sila. Ako, bawal pa ako uminom. So, bye guys. Good night. Okay guys, good morning! Oh, hi, gozaimasu! Day 2! Kami na lang ni Jamie magkasama today dahil si Monique and Jai, pupuntahan nila yung mga usual tourist spots like yung Nara Deer Park, Fushimi Inari Shrine, ganyan. So kami ni Jamie, first time namin pupunta sa Hirobon. Hindi namin alam paano i-pronounce. Pero alam niyo yung nagka-catch ka ng noodles, gano'n. Kasi, Sa bamboo. Oo, sa bamboo. Kasi it's a summer thing to do here in Kyoto. Malayo-layo itong adventure natin for today. Kasi sa kabundukan siya. So, I think around 2 hours. 2 hours, Yeah, yes. 2 hours away. 9 a.m. na. Paalis na kami papuntang Kyoto Station. Train ride. Saan tayo papunta? Kokai-kusen. Charot, kala mo naman tama. Yung sasakyan nating bus is ito, 52. A few steps away lang siya from the station. Ayan, 52. Dito tayo mag-aantay. Actually, mabilis lang yung biyahe. Smooth. Hindi siya hassle at all. So, dito na tayo sa stop. So, meron pa tayong sasakyang isang bus pa. Andito na kami. So, walkathon na papunta sa restaurant. So, 800 meters walk papunta doon. Okay guys, update. Haggard na kami. Grabe yung walkathon. But anyway, 4 hours waiting time. So, you should go very, very early kung ayaw nyo mag-antay. So, since andito na kami, we're willing to wait. Antayin na lang namin. And naghanap na lang kami ng restaurant na malapit. Kakain na lang kami ng lunch. And then while waiting, so nahanap namin itong restaurant na to. Cafe sa Genta. Parang okay naman din yung view and everything. Pero may pila pa din. So, pila galore everywhere here. And most restaurants, kailangan ng reservation. Plan early. Huwag nyo kaming gayahin na, ay, bala na pagpunta doon. Ayan, tuloy. 4 na oras kami mag-aantay. Bahala na talaga. Bahala na. Yeah. Let's eat. Sa akin, wild boar. Sa akin, fish. Masarap. Sarap. Kakaiba. Try mo. Yung wild boar, lasang
Asan beef? Andito na kami. So, ngayon lang namin nalaman ni Jamie na literal isang line lang pala yung kumakain. So, isipin nyo na lang kung gaano kadami yung pila. That's why after 3 hours, ayan, 1 oras pa kami mag-aantay. Kaya pa, sis? Yes, kaya pa. Ito yung dinayo natin. Food trip, di ba? And weekend today. So, that's why marami rin kaming kasabay. Kasi kahit mga locals, ang dami. Guys, finally! After 4 hours. Magka-catch na tayo ng noodles! May green! Cold soda. It's good. Okay guys, verdict. Masarap yung noodles. Okay yung experience. Fun siya. Mabilis lang siya. Parang mga 10 catch. Parang mga ganun, no? Diba? Oo. Mga Sakto ganun. lang yung serving. Oo, sakto yung busog. Basta okay yung experience. Basta yun lang. Sana hindi kayo maabutan nung parang mahaba talaga yung pila. Kasi ganun yung na-experience namin. Uulitin ba namin? Definitely not. Pero okay naman. Okay sa experience. Quick stop over before mag-dinner. Gusto i-try ni Jamie to. Super sikat sa social media, yung creme brulee ice cream dito sa 7-Eleven. What's the verdict? Sarap. Sarap. Worth it i-try, guys. It's good. Mag-second round pa ako later. For dinner, dito tayo sa Yaruki Yakiniku. So, unlimited yakiniku siya. So, may mga options kayo. Standard, special, premium. Ito yung orderin namin. Yung premium nila. Para, syempre, the best na yung matry natin. Andito na sila Monique and Jai. After a busy day, ayan, napagsama-sama kami ng yakiniku. Basta pagkain. Fairness, quality ang kanilang meat and maraming options ng side dishes. So, we have 100 minutes para magluto at kumain. Fairness, sulit na din. So, right now, syempre, donkey tayo. Ito yung favorite naming bilihan ng kung ano-ano. Lahat ng mga pampasalubong, lahat ng personal stuff, andito lahat. We're ready to sleep. Nag-try kami ng mga snacks from Don Quixote. Ayan. Gumawa ako ng TikTok ng mga trinay namin. So, check nyo na lang sa TikTok account ko. So, yan guys. Good night! Good morning! Ohayo gozaimasu! Ohayo, Jamie! Yung friends namin, medyo kakagising lang nila. So, plan namin today mag-Nishiki Market para mag-food trip, ganyan. Pero since medyo gutom na kami, mag-convenience store. Quick, light breakfast lang kami ni Jamie habang inaantay sila Monique. Medyo isi-semi-tour ko na rin kayo sa convenience store para makita nyo yung mga options kung hindi pa kayo nakakapag-Japan ever. Usually, sa convenience store talaga nagbe-breakfast kasi late nag-open ang mga store dito. And sa convenience store, marami na talagang options na kakainin. So, caring-carry na. Meron sila mga ganito, boneless chicken, hash browns. Baka yan yung orderin ko. And then, ayan, sobrang daming options. Usually, kinukuha ko is yung sandwich. Ganito. Lettuce, ham, cucumber. Masarap yan. And then, ito, mga onigiri. Ayan, sarap yan. May mga chicken. Ayan nga, may sushi. May mga katsu doon. Tapos, meron din sila mga coffee. Ayan, iced coffee. Bibili ka ng ganito. Dito kayo kukuha ng coffee. Pindutin nyo lang yan. Medium. Tapos, lalabas na siya. Ito yung lobby namin. May pa-free drinks sila dito. Green tea, black tea, coffee, and sports drink. And may water na rin. So, in fairness, unlimited yan. We're finally here! Yes. Food trip time! Yes! Wow! Okay guys, first time ko makatry na to. As in, lagi ko ito nakikita, pero ngayon ko lang siya
i-try. So, let's see kung may something special ba. Okay, first bite. Walang special. Kamote. Kamote lang siya. Magandang klaseng kamote, pero hindi siya worth 500 yen for me. Pero kung taga Pilipinas ka, kasi mura lang to. So, kain ka na lang sa Pilipinas. Fatty tuna. Fatty tuna. Masarap. Yum. Wow. Tempura time. Hello. Laki. Next is traditional Japanese sake. Ang dami, besh. Parang lunod ka dyan. Kamay! Oh, lalakas. Uni. So, let's try it out. Iba? First eat naman. Sarap. Okay guys, Ichiran tayo. Ganito sa Ichiran, you can order on your own. So usually, ito yung ino-order. Ito yung pinaka-basic. And then pay. And then credit card. Nag-outfit change ako guys dahil ewan ko, wala lang. Ang init kasi, so mas comfy, mas okay. For dinner, another conveyor belt sushi. So may nag-recommend sa akin, sushi ro. O di ba galing ko magbasa? Charing hindi. Sushi ro daw yung pangalan. Okay guys, ito na yung mga order natin. Pero walang hindi siya parang Sikura sushi na meron dito sa baba. So by order talaga siya. And it's a bit expensive. Mas mahal siya kesa Kura Sushi. Pero mukhang okay naman. Looks good. Okay guys, verdict. Mas gusto namin Kura kasi one, mas mura. Tapos mas masaya yung maraming options. Pipili ka na lang. Mas quality. Nakikipag-agawan ka. Oo. Hindi ko ma-explain, pero mas gusto namin sa Kura Sushi. So, at least na-try namin. Gabi-gabi na lang tayo nagdo-Don Quixote. So, yun mga napamili ko. Mga pasalubong para sa sarili. So, tax-free dito, guys. Kailangan nyo dalhin yung passport ninyo. Currently, packing our stuff. Dahil check out na namin tomorrow. Pupunta na kami sa Osaka. Good night, guys. We'll update you again tomorrow. Good morning! Ohayou gozaimasu! So, lagi ko pa nakikita sa Reels. I wanted to try it. Yung may egg sandwich. Tapos, lalagyan natin ng chicken. Ganyan. Baka ganyan talaga. Yan. Harap. Harap. Okay. Nag-elevate yung sandwich. By the way, guys, dito sa Airbnb namin, pwede nyong iwan yung mga luggage nyo. And safe naman kasi meron siyang lock. Until 10 p.m. yan, pwede nyong iwan. Dito ulit kami sa Gyukatsu, of course, for the last time na nandito kami sa Kyoto. And guys, wala rin talagang pila. So, I really suggest if you wanna eat at Gyukatsu, dito sa branch na to kayo pumunta. Guys, in order ko 1.5 this time. Super dami pala. Pero susulitin na natin dahil, this is our last Gyukatsu for this trip. Savor everybody. And just like that, andito na tayo sa Kyoto Station. So, nag-taxi kami papunta dito. Mga 800 yen, kasi medyo malapit lang naman kami. Ayaw na namin kasing maghila ng luggage papunta dito sa station. Kasi one, mainit, and medyo hassle, syempre. So, nag-taxi na lang kami. Ipipick up namin yung mini Kansai Pass namin. 3 days yun.
it's cheaper kung kukuha kayo ng ganun. Mas masusulit din nyo kasi unlimited train rides, JR line for 3 days. So, 1,000 plus lang yun. So, eto siya guys, yung nabili natin na pass. Ipapalit natin siya dito sa machine. Kailangan yung dalhin yung passport ninyo. Thank you very much. Okay, dito na yung tickets natin. Andito na kami sa Airbnb namin dito sa Osaka. Pero in fairness malapit to sa Namba Station. Parang mga 600 meters away. So, mukhang promising yung location. Yun lang, we need to figure out first kung paano buksan. Okay, na-figure out na namin. Medyo challenging. Pero bibigyan naman kayo ng steps. Finally, we're inside. Okay naman. Medyo mas spacious naman to kaysa dun sa una naming na-book. Para siyang apartment building. Medyo luma na yung building. Pero okay lang. Ayan, mayroong cabinet din dyan. So, mas spacious. And then, dito sa area na to, may malaking TV. And then, may maliit na table. Tapos, dito yung shower area. Ayan siya. And then, mayroong sink dito. And sa kabila is toilet. So, andyan si Jamie. The usual Japanese toilet. So, yeah. Okay na din. Happy na kami dito. And affordable lang to. So, ilalagay ko yung link sa description box. Siyempre, no time wasted. Larga agad ang mga ate nyo. So, nag-crave kami ni Jamie ng tempura. It's 1 kilometer away. Kayang lakarin, guys. So, lakad-lakad lang tayo para tipid tips. Okay, we're here. Walang pila. Tendon Makino, yung pangalan ng restaurant. Okay. Wow. I will recommend. Dito kami sa Dotonbori. Glikoman. Yeah, dyan, picture kayo dyan. Smile! Good morning! Actually, good afternoon na. So, nagtapos na kami ni Jamie mag-work. Ako nag-edit. Kami ay magla-lunch sa Daiki Suisan, my favorite conveyor belt sushi ever. It's a bit more expensive, but quality, super sarap. Better than Kura Sushi or Sushiro. Better than any conveyor belt sushi that I've tried. Sa ano lang siya, Dotonbori area. Finally, Daiki Suisan. Tingnan nyo naman yan. Wild. Kuha lang kayo dito. Per plate, meron siyang corresponding price. Pwede rin kayo mag-order dito, syempre. Kung anong specific sushi yung hinahanap ninyo. Our first sushi, salmon. First bite, bestie. Ang sarap. Mas mahal dito pero mas generous yung amount ng fish. Yung quality is just a lot better. Worth it. We're going to check out some vintage luxury items. So, yung mga nire-recommend nila is this, Gallery Rare and Birthday. Gusto ko lang maghanap ng wallet. So, let's see if meron sila. Ang dami nilang Chanel items. Nice. Tingnan nyo to guys. Ang cute ng wallet. Kaso blue. Gusto ko sana like mas neutral na color. I finally got a wallet. Dito ko siya nakuha sa brand off. Ang dami kong inikutan. And so far, dito ko nakita yung gusto kong wallet. I'll show you later kung ano yun. For dinner, andito tayo sa Oretta Chino Curry. It's a super small restaurant. Parang it seats 5 people, ganyan. Pero okay yung reviews na to. So, we're willing to wait. Ito na yung food namin. Chicken curry Pork. Chicken sa'yo? No. Sorry, gutom na po siya. Guys, it's good. I highly recommend it. And mura lang siya. 800, no? 800 yen. Oishi desu? Oishi desu. So, we're finally home. I'm going to show you what I got earlier. I got a Chanel wallet. Ayan siya. So, sobrang hirap makahanap ng ganito. So, I was so lucky to find it sa brand off. Hindi ko na pinalagpas ang pagkakataon. Binili ko na siya. And meron siyang authentication card, syempre. So, yun guys. That's it for today. Rest time na kami. I'll see you again tomorrow.
Good morning, guys! Papunta na kami sa Kobe. So, it's 9 in the morning. Yung restaurant na pupuntahan namin opens at 11 a.m. Pero inagahan na namin kasi usually madaming tao doon. So, para mauna tayo sa pila. Actually, itong restaurant na to, napuntahan na namin before. Tapos nagustuhan namin, as in nasarapan kami. So, babalik kami. Dapat doon kami magdi-dinner kahapon. Pero grabe, ang layo ng price. Parang Times 3. oo, times 3. Hindi ko din alam kung bakit, kung mas special ba siya or may promo dahil lunchtime. Hindi namin alam. Pero always check the menu, difference ng lunch and dinner, lalo na sa mga medyo social na kainan. Dito tayo sa Steakland Kobekan. Ito usually in order namin, Kobe beef tender steak lunch. So set na yan. May kasama na siyang salad, grilled vegetables, rice, miso soup, pickled vegetables, and coffee or orange juice. Tingnan nyo to. Ang dami nyo pwedeng kong makuha kung ano-ano. Ito yung nakuha ko. It's a tempura cat! Meron din si Monique. Little Joy! Bumalik na kami sa Namba. Andito tayo sa Matcha House. Ito in order namin. Share na lang kami ni Jamie. So, meron tayo yung tiramisu and frozen matcha latte. Sabi ko, di na ako magmamatcha kasi nagpapalpitate ako. Pero tignan nyo naman. Kamusta? Sarap ito. Mas gusto ko ito kasi dun sa matcha latte na na-try ko. Na iced lang. Oo. Ito kasi frozen. Oh! Oh, expression ah. So good. Yay! Cute! For dinner, Taco King. Siyempre, takoyaki. And we're getting okonomiyaki. Of course, our last stop of the day, Don Quixote. Share ko lang guys na itong branch na to, ito yung wala masyadong tao. Ito na lang puntahan nyo. Malapit siya sa Licoman. Yung sikat na donkey dito is andyang banda na yan. Sobrang daming tao doon. So, lakad lang kayo, dire-diretso. Meron pang isang donkey dito. And, hindi ganun kadami yung tao. So, mas gusto ko dito. Okay guys, time to check out. Si Jamie nauna na sa airport kasi sa Nagoya pa siya. Mag-Uber na tayo papunta sa train station kasi mabigat tong mga bagahe ko. Ay, thank you. Iniiwan ko tong mga luggage dito sa baggage service na to. Tapat lang siya ng platform. So, dyan na yung papasok sa train station. So, very convenient. Kaya sa bit-bit nyo yung mga luggage nyo, iwan nyo na lang dito. Mga 3 beses na kami nag-iwan ng mga luggage dito. And, super, okay siya. Very convenient. Okay, so, we're gonna eat kura sushi for lunch. Ito yung lagi kong in-order dito, fatty salmon, 132 yen per piece. For fatty salmon, that's actually very cheap already. So, super sulit dito sa Kura Sushi. Ikot-ikot na kami dito sa Dotonbori. Walking distance lang to from the station. So, nagpapalipas lang kami ng oras kasi gabi pa yung flight namin. We're doing some last-minute shopping kung may mga kailangan pang bilhin. Nasa Nankai train na kami, express train. Bumili kami ng ticket doon lang mismo. It's 1,350 yen. Actually, mas mura siya kung bibilhin nyo sa Klook. And unfortunately, nakalimutan ko siyang bilhin kahapon. Hindi nyo kasi siya pwedeng bilhin same day. So, make sure to book it in advance. Ito kasi scheduled to. So, kung ano yung oras nakalagay sa ticket or kung ano yung oras yung pinili ninyo, dapat andun na kayo sa train. So, buti na lang nahabol namin. Hindi namin namalayan yung oras. Ang bilis ng oras. But, yun, papunta na kami sa airport. This is just, I think, 30 to 40 minute train ride. We will soon be arriving at Kansai Airport. Station number NK32. Our final stop.
Siyempre, hindi complete ang Japan trip natin kung hindi tayo bibili ng Royce chocolates. Mas mura sila dito, of course, kasi dito siya galing. Kain muna tayo bago mag-board ng plane. So, we're going to eat ramen. Meron silang truffle ramen. Very interested to try this one. Guys, amoy pa lang parang ang sarap. So, I hope this is worth it. Medyo mas mahal yung food dito sa airport, pero what to expect, ganun talaga. Sarap. Ang daming laman. Finally home! Ayan, dinidivide ko na yung mga pasalubong. Apakadami. So yun guys, tapos na naman tayo sa isang vlog. As usual, lahat na ang details sa description box. See you again on my next vlog!